Malapit na ang kapanapanibik na sandali. Nakita na natin ang number 33 na pulang numerong bola at number 16 na aso na numerong bola na sa ilalim ng buong pagsubaybayan ng tagapagpatunay ay ilalagay na sa makinang pangbunot. Ang una naming ibubunot para sa inyo ay ang pulang numero. Ma, sabi ng doktor, basta maoperahan ka, may pag-asa pa. Huwag kang mag-alala, kukuha at kukumplituhin ko ang pera para sa operasyon. Ang unang pulang numero ay number 17. Kasunod ay number 27, number 4, number 12, number 24. At ang huling pulang numero ay number 26. Ngayon, susunod ay ibubunot namin para sa inyo ang asul na numero. Ang nag-iisang asul na numero, ano kaya ang numerong ito? Doktor! Doktor! Ang asul na numero ay... number 16. Dok, kumusta si Mama? Lumala na naman ang kondisyon ng mama mo. Ire-recommend akong operahan agad. Ang problema lang ay ang gastos. Dok, huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat para makuha ang pera. Iligtas niyo pong mama ko. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang aming makakaya. Yogong, ang sakit ng mama ko. Walang pera! Hindi ka ba pwedeng umiram sa mga kamag-anak mo? Bakit sa akin ka lang palagi lumalapit? Pero nagkaroon ako sa mga kamag-anak ko. Problema mo na yan. Maghanap ka ng paraan. Wala na rin ang kumpanya. Wala akong pera. At saka abala ako. Huwag mo ko istorbohin. Yogong. Yogong. Yogong! Napacheck ko ng lahat. Malasok ang baby. Medyo malikot lang. Siguradong lalaki to. Ayos! Sa wakas, may anak na ako na lalaki! Yogong, sabi mo sa akin busy ka sa trabaho at walang oras. Abala ka pala sa pagsama sa kabit mo sa check-up? Pwede bang huwag ka mag-iskandalo na parang baliw? Sige, kung nakita mo rin naman, hindi ko na itatago. Si Kian ay hindi ko sino-sinong kabit. Siyang totoo kong mahal. Totoong mahal? Yogong, akong asawa mo. Nakalimutan mo bang pangako mo noon? Sabi mo mahal mo ko habang buhay. Ito bang pagtupad mo sa pangako? Isang salita lang naman yun. Naniniwala ka ba? Tanga! Kami ni Yogong, ang tunay na mamahalan. Kung iisipin mo talaga, ikaw ang tutong ng gulo. Hindi ako kailanman nakipag-agawan sa'yo sa titulo ng asawa. Kung sasaktan mo siya, ang paggastos sa paggamot ng mama mo ni isang sintimo, hindi na ako maglalabas. Yogong, ang bait-bait ng mama ko sa'yo. Tapos ito ipagbabanta mo sa akin? Ang tulad mong walang kita at housewife lang, pinakamatas mo na yung pagiging libreng yaya. Hindi tulad ko. Magkakatulong ko kay Yogo sa negosyo niya. Hindi ko lang pinipili sa Yogo na hiwalayan ka. Malaki na yan sa kabutihan ko sa'yo. Huwag kang makialam sa mga bagay ko. Ayos lang ba kayo ni baby? Ihahatid na kita pa uwi. Huwag kang makihalubilo sa mga ganitong tao. Tara. Jaja, tapos ng klase mo? Huwag mo akong hawakan. Tingnan mo ang itsura mo. Nakakakahiya. Jaja!
Ma, gising ka na. Kumusang pakiramdam mo? Ganito pa rin si Mama. Ayos lang naman. Si Yagong. Abala pa rin ba siya sa trabaho? Si Yagong. Busy si Yagong sa trabaho. Sabi niya, magkikita kayong pagkalipas ng ilang araw. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya magtrabaho ng maayos. Alam ni Mama nung pumayag kong pagkasalan si Yagong. Dahil iligtas sa ama niya ang ama mo. Pero nag-alala rin si Mama na magkatinis mo ng lahat. Kasi nung panahon na yun, may boyfriend ka na. Ma, tapos ng mga bagay na yon, huwag na nating pag-usapan. Tsaka, si Yagong, mabait naman siya sa akin. Buti naman. Kaya kung panty na si Mama, bakit hindi ko nakikita si Jaja? Karanang pag-uwi niya galing sa school, dumadaan siya dito. Ma, magpahinga ka muna. Pupuntahan ko si Jaja. Jaja, huwag kang umalis, Jaja. May silbi bang pag-iyak? Hindi ang basura kanina. Ganyan ang tato sa'yo. Bakit hindi ka lang malaban? Huwag mo naman sabihin ng Jaja. Ano ka ba? Papa mo pa rin yun. Wala akong ganong ama. Alam mo ba, nasyado yung babaeng yun, maanak na sila. At kaklasiko pa. Anong sabi mo? Kamakailan ko lang nalaman. Si Hijay yung sa klase namin. Anak pala siya ng lalaking yon. At tsaka, tuwing sinasabi niya magbibiyahe siya, ang totoo, pumupunta siya para samahan ang pamilya ng kabit niya. Narinig mo na lahat? Gusto mo pa bang magtiis? Kian, buntis ka na. Huwag ka na muna mag-makeup. Alam mo lang alaga ng bata, ginagawa ko naman to para makakuha ng investment para sa'yo. Ang nasit ko ngayong meeting ay ang Sing-Yuan Group. Kapag nakipag-cooperate tayo sa kanila, para ilang taong ka na ng trabaho. Sing-Yuan Group? Iyon ang nangungunang kumpanya sa bansa. Kian, ang bait mo talaga sa akin. Hindi katulad ng lumang asawa kong babae. Bukod sa 3 milyong dote na ikinasal kami na iniwan niya sa akin, lagi niya akong pinapahirapan araw-araw. Hindi ko katulad niya. Dahil nakikita ko siyang kawawa nitong mga taon, hindi ko pilit na hiwalayan mo siya. Pero kailangan mo siyang ayusin. Huwag mo siyang hayang manggulo sa harap ko. Huwag kang mag-alala, hindi siya mangangahas. Naghihintay pa siyang bigyan ko siya ng pera para ipaggamot sa mama niya. Tama, hindi ba sinabi mo dati kailangan mo ng katulong? Hayaan mo na si Shen Yuju na mag-alaga sa'yo. Ay oo, mas magiging madali nga. Ma. Yunjun, nagka-uwi ka na. Kumusta ang lagay ng mama mo? Kailangan mo ba ng tulong ko sa pag-aalaga? Salamat, Ma. Ako na lang bahala. Kaya ko naman. Kung ganun, ay hindi naman pala malaking problema. Kung ganun, Yunjun, huwag ka na laging pumunta sa ospital. Kailangan ka rin ng pamilya natin. Kung wala ka sa bahay, sino maglalabat magluluto? Pagod na si Mama sa pag-aalaga kay Lola. May kamay at paa naman kayo. Hindi ba kayo marunong maglaba at magluto para sa sarili? Jaja, pumasok ka muna sa kwarto mo. Ma, bata pa si Jaja. Huwag yun ang intindihan ang sinasabi niya. Alam ko nga ba't marunong kang umanawa. Halika. Simula ngayon, bukas sa pagkain ng pamilya natin, maghanap ka rin na isa pang espesyal na masustansyang pagkain. Si Shenken ay nagdadalang tao sa anak ni Yaoguang. Dito na siya titira para magpahinga at mag-alaga ng pagbubuntis. Aalagaan mo siya ng maayos. Si Shenken ay nagdadalang tao sa anak ni Yaoguang. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa pagkain at pang-araw-araw niya. Kung may mangyaring masama, hindi kita patatawarin. Ibig sabihin, alam mo na noon pa tungkol sa pagkakaroon ni Yaoguang ng kabit at pati yung babae, dinala mo pa dito sa bahay at pinaalaga mo pa sa akin? Ano bang kabit-kabit na yan? Ang pangit mo namang magsalita. Ang dila ni Kian ay pangalan apo ng pamilya At tinutulungan niya si Yaoguang sa trabaho. Kayong dalawa ay parang mabubuting manugo ng pamilya Shen Yujun, sinasabi ko na sa'yo, kung tutusin, ikaw talaga naging pangalawa. Ang pagiging asawa ni Yaoguang, hindi ko lang pinapatulan kaya hindi ko na inaagaw. Tama yan. Matagal na magkasama si Kiankin at Yaoguang. Pero hindi pinya si Yaoguang na hiwalayan ka. Napakabuti niya sa'yo. Aalagang mo lang naman siya.
Ano ba kinakainis mo? Ang tagal ko nagkatira sa pamilya ninyo. Lahat ng gawing bahay akong gumagawa. Kahit nung muntas ako kay Jaja, ako pa rin naglalabat ng luluto para sa inyo. Sobrang laki ng ginastos ko sa inyo. Wala ka namang trabaho! Hindi mo rin ako matutulungan sa karir ko! Ang paglalaba at pagluluto lang ang halaga mo. Dapat magpasalamat ka pa nga dahil binigyan pa kita ng pagkakataong ipakita ang halaga mo. Kung ganun sa paningin nila, ang tangi ko lang silbi ay maging libreng katulong. Hyojun, huwag mong masyadong dibdibin. Kasalanan mo rin naman na babae lang naging anak mo. Si Kian-Kian, lalaking tinadala niya. Alagaan mo manang mag-ina. Pag lumaking anak niya, aalagaan ka rin niya sa pagtanda mo. Hindi ko kailangan. Si Jaja lang sapat na para sa akin. Ano ba nangyari sa kwarto ko? Nasaan ang mga gamit ko? Ano ba nangyari sa kwarto ko? Saan napunta ang lahat ng gamit ko? Kayo bang gumawa nito? Saan niyo nilagay ang lahat ng gamit na sa kwarto ko? Saan niyo tinapon? Hipag, nasaan ang gamit ninyo? Naipa ko na at nilagay sa kwarto ng katulong. Dahil dito natitira si Kian-Kian. Kailangan niyo magtiis ng kaunti. Hipag, magandang lokasyon ng kwarto mo. Magandang lugar para alagaan si Kian-Kian sa pagbubuntis niya. Tungkol naman sa kwarto ni Jaja. Ilan natin sa anak ko? Siguro hindi ka magrereklamo, di ba? Kasama ako ni Jaja sa klase. Sigurado hindi siya magrereklamo. Diba, Jaja? Bakit ba? Kwarto ko yun. Pinili yun ng anak ko. Siya ang tunay anak ng anak ko. Bakit hindi sila pwedeng tumira doon? Eh si Jaja, hindi ba anak mo rin siya? Mag-ina lang sina Jiao at Kian sa labas. Sapat ang hirap nila. Ano naman ang masama kung pagbigyan ko sila? Kung ayaw niyong tumira sa kwarto ng katulong, lumayas na lang kayo sa bahay na to. Kinaawa mo na sila mag-ina? Kasalanan ko ba yon? Ako ba nagtulong sa kanya para maging kabet? O para mag-anak sa labas? Subukan mo pa magsalita. Tignan natin kung hindi ko kayo paalisin ngayon. Pagdating ng oras, sa tambakan na kayo titira. Hipag, okay na isang bakanteng kwarto sa bahay na para sa'yo. Maganda na yon. Sabi mo nga, medyo matanda ka na. Kung maghanap ka ng trabaho, gusto naming tanggapin ka dito. Kaya huwag ka na maging maarte. Kian, huwag mo na siyang pansinin. Tutulungan kitang umuwi at magpahinga. Tara na. Lumayo ka. Yun, Juan. Sabi ko nga, huwag ka nang magalit. Kung sakaling pagkalang ni Kian-Kian, ipaalis na natin siya. Dali na, magluto ka na. Gutom ng buong pamilya. Tara na, ma. Tara, Jojo. Gusto mo pang manatili dito? Hindi na tayo mananatili. Samahan ka ni Mama. Kunin mo ang mga gamit mo. Seryoso ka ba? Ang Singyuan Group pumayag na makipagtulungan sa kumpanya namin. Ayos! Kapag may ugnayan na kami sa kanila, tataas ng antas ng kumpanya sa South City. Magkakaangat ito! Kumpanya? Di ba sinabi ni Hiyo Guang na nabangkarote na at naibenta ng kumpanya? Baka naman niloko niya rin ako nito. Kian, salamat sa tulong mo. Naikonekta mo kami sa Singyuan Group. Di ba sabi mo, may nakita kang bag na nagkakahalaga ng 200,000? Bibiling ko ito bilang regalo para sa'yo. Ang swerte mo, honey. Shen Yujan! Anong ginagawa mo? Gusto mo bang takutin si Kian at ang anak namin? Hiyo Guang, hindi naman tala nabangkarot ang kumpanya, hindi ba? Sabi mo dati na wala ka ng pera. Ang kumpanya nito mga taon, ako nagpatakbo. Anong kinalaman nun sa'yo? Bakit wala akong kinalaman doon? Sinasabi na walang pera sa pagsisimula ng kumpanya. Kinawal ng dowry ko para tustusan ka. Itinawag mo sa akin ang kita ng kumpanya. Pwede kitang kasuhan. Bukod sa dowry na yon, ano ba bang nagawa mo para sa kumpanya? Kung ano yung itsura ng kumpanya ngayon, lahat yun ay dahil sa amin. Kakausap na ni Yogang galing sa Sinyan Group. Nakakakuha kami ng 1 billion na proyekto. Kaya mo ba yon? Sa malalaking kumpanya tulad ng Singyuan Group, tanging si Kian-Kian lang ang may ganung ugnayan. At ikaw, pati sa paglilinis ng banyo, ayaw ka nilang tanggapin. Magpahinga ka muna. Kayo ba si Mrs. Shan? Delikadong kalagayan ng mama ninyo. Huwag kayo punta po agad sa ospital. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Yujuan, Director Zhao, ayos lang po ba kayo?
Pakicheck mo kung sinong bumangga sa akin kanina. Tignan mo kung may pinagdadaanan ba siya. Opo. Doc, kumusta ng mama ko? Hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit ng mama mo. Kung ipagpatuloy pa, kahit operasyon, hindi na magiging epektibo. Ma, nandito na ako. Jaja, tulungan mo si Mama hanapin ang kontrata. Dalhin mo sa ospital. Bilisan mo. Kung hindi pa naman pala nalugang kumpanya, basta magkuha ko lang ang kontrata magpapatunay na may hawak akong shares, si Hei Yao Guang, at kailang ibigay sa akin ang pera na narapat para sa akin. Ma, dinala ko na pong file na kailangan ninyo. Sa kontratang ito, magkakaroon ng pag-asang paggaling ng lola mo. Bakit walang laman? Bakit ganito? Si Hiyaw Guang. Siguradong kinuha yun ni Hiyaw Guang. Hiyaw Guang, ikaw ang kumuha ng kontrata? Bakit mo ginagawa to? Alam mo ba ang sakit ng mama ko? Oo, ako ang kumuha. Hindi ba gusto mo ko i-demanda? Sige, wala ka ng ebidensya. Tingnan natin kung paano mo ko i-demanda. Hiyaw Guang, ibalik mo sa akin ang kontrata. Oh sige, ayoko na ng kontrata. Ibalik mo lang ang dowry ko. Pwede ba? Nagmamamakaawa na ako. Yung dowry mo, ibinigay mo yun ng kusa. Ibig sabihin, akin na yun. At wala ka ng kinalaman doon. Wala ka bang puso? Hiyaw Guang, sinasabi ko sa'yo, kapag may nangyari sa mama ko, hindi kita patatahimikin. Shen Yujan, tumahimik ka dyan. May lakas ka pang manakot. Talaga bang akala mo kung sino ka? Bibigyan ka ng kalahating oras. Umuwi ka na agad para magluto. Kung hindi, pati yung may sakit mong mama, walang matitirhan. Doktor! Doktor! Nakikiramay ako. Ma! Lola! Ma! Shen Yujan, nagdadrama ka pa ha? Pag hindi ka umuwi ngayon, yung may sakit mong mama, kahit totoong mamatay, isang sinti mo, hindi ako magbibigay. Boss, si Ginang Shen ay nasa kwarto sa unahan. Nagkasakit at ospital ang kanyang ina. Wala silang pera para maoperahan. Paano naman sila nawalan ng pera? Maganda ang naging takbo nito mga taon. At kaka-aproba ko lang sa asawa niya ng isang proyekto na nagkakahalaga ng 1 bilyon. Ayon sa nakalap kong impormasyon, ang asawa ni Miss Shen ay may kinakasamang babae sa labas. At ang babaeng yon, siya ang dati nating nakausap para sa proyekto, si Shen Qian. At ngayon, nakatira na siya sa bahay ni na Miss Shen. Ma! Shen Yujan, tigilan mo ng pag-aarte mo. Akala mo ba sa ganitong paraan magbibigay ko ng pera sa'yo? Kahit totoong mamatay ang mama mo, ni isang kusing, hindi ako magbibigay. Hiyaw Guang, hindi ko na kailangan ng pera mo. Patay na si Mama. Masaya ka na ba ngayon? Ma! Para sa pera, si Hiyaw Guang, wala na rin siyang konsensya. Hindi ko siya palalagpasin. Hindi lang kami maghihiwalay. Gagawin ko rin mababaw ang lahat ng utang niya sa amin. Kinuha niyang kontrata natin. Anong gagawin natin? Naalala ko, may ekstrang kontrata sa bahay namin. Akala niya pwede niya ang gawin ang yaman ko. Managinip siya. Kailangan ko lang muna asipusin ang buro ng lola mo. Kailangan ko talagang pumunta doon. Yujuan. Yujuan, hayaan mo.
Ako nang bahala sa kontrata. Ikaw, sino ka? Si Yuan? Magpakatatag ka. Pinapunta ko na si Assistant 2 para hanapin ang kontrata para sa'yo. Huwag kang magalala. Dadalhin niya ang bagong kontrata agad. Kung hindi sana tayo naghiwalay noon. Lahat ng ngayon nakaraan na. Huwag nating pag-usapan. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Wala nang kailangan sabihin pa sa pagitan natin. Yujuan, kung gusto mo pa rin, Sasagutin ko muna ang tawag. Hello? Ikaw ba si Miss Shin Yujuan? Ang pinili mong lottery ticket ay nanalo ng 100 milyong premyo. Pakiusap, pumunta ka kaagad para i-claim. Scam ba to? Hindi to scam. Talagang nanalo ka. Kung hindi kayong manuloko, dalhan niyo lang ang pera sa South City Funeral Home. Ma, sana nanalo nga ako nun sa lottery para mailigtas ka. Di ko nga inasahan, namatay nga si Shenlei Juwan. Ang virus na ina. Swerte ko na lang. Bad luck. Ate, ang mga kamag-anak at kaibigan nagpunta pa dito mula sa malayo. Pero ang inihanda mo, napakasimple lang. Kung hindi alam ng iba, isipin ang ayaw natin magsigaw ng burol. Matanda ng sakit ng mama mo. Malaki na naggastos ng anak ko. Mabuti na namatay na siya para makawala na rin siya sa hirap. Ginamit ko ang pera ng anak mo. Lahat ng gastos sa ospital ng nanay ko, hiningi ko sa mga kamag-anak bilang utang. Kung hindi dahil sa anak mo, hindi sana namatay ang mama ko. Ano bang ibig sabihin mo? Mula na ikaw sa kasaming pamilya, ang kuya ko na nag-aalaga sa'yo. Pinangginawa ko kayo na higit sa 10 taon. Ano? At ngayon ikaw pa ang galit? Yujuan, alam mo namang hindi maganda ang kita ng kumpanya, kaya naghirap ako para pambili ng gamot para sa mama mo. May utang pa ako sa labas. Ngayon, sinisisi mo pa ako? Sobra ako nasaktan. Hiyagwang. Sinabi mo na hindi magandang kita ng kumpanya, kaya wala rin perang para gamutin ang mama ko. Pero sa katotohanan, ang kita ng kumpanya ay maayos na maayos at nakakuha pa ng isang proyekto mula sa Siyuan Group na nagkakahalaga na higit sa 100 milyon. Ang buong pamilya ninyo ay itinawag ito sa akin. Ang proyekto sa Siyuan Group ay kakakuha ko lang. Kaya ngayon lang gumanda ang sitwasyon ng kumpanya. Sino mag-aakala na mamatay si tita dahil sa sakit? Ako eh. Nagsisinungaling ka lang. Walang problema kumpanya. Ayaw naman talaga bigyan ng pera. Hiyagwang, nung kinuha mong 3 milyong dowry, kapal ang 30% na shares ng kumpanya, ano ang karapatan mo na hindi mo ako bigyan ng pera? Anong dowry kapalit ng shares? Baka naman ikaw mismo nagbigay ng dowry. Hindi mo lang kayang gastos para gamutin ang mama mo. At gusto mo pang kuha ng shares ng anak ko? Hindi mo man lang nailigtas ang biyan ng babae ko. Gusto ko rin sana magbigay ng konting hinawa sa'yo. Pero gusto mo ng 30% ng shares. Sobra nang hinihingi mo! Tama, ang kumpanyang ito ay bunga ng sipa at pawis ng kuya ko. Ano bang karapatan mo para ibigay ito sa'yo? Para naman akong bahagi sa kumpanya. Hiyagwang, hindi mo ba iniisip na dahil kinuha mo ang kontrata, wala na akong ebidensya? Si Zasin Shuwan wala sa lugar ngayon, baka may problema na. Pagkatapos ng higit sa 10 taon, hindi ko rin alam tungkol sa assistant niya kung nahanap na bang kontrata. Baka talagang may ebidensya siya. Imposible. Ang kontratang pinirmahan noon, matagal ko nang kinuha at sinunog. Siguradong niloloko niya lang ako. Yujun, huwag mo akalain na dahil nandito ang lahat ng kamag-anak at kaibigan, pwede ka na magsinungaling ng kung ano-ano. Ulang hiya ng sisinungaling. Kaya yung dalang palaging ginugulang katotohanan. Hiyagwang, talagang bulag ako noon para mapangasawa kita. Pagkatapos ng libing, hindi lang kita hihiwalayan. Papalisin pa kitang walang kahit ano. Shin Yujun, sa wakas sabi ka ng totoo. Gusto lang talagang pera ng kuya ko. Walang hiya ka! Ang nagkaroon ng malugan na gaya mo ay kahiyan sa pamilya Wala kang hiya. Ikaw na traidor. Pating mama mo hindi rin mabuti. Karapatan mo lang hindi lang mama ko. At kung nilait ko, hindi lang paglalait. Papapagalitan pa kita. Bitawan mo yan. Ba? Shin Yujun, lakas ka pang itulak ako? Aray ko! Ang likod ko! Shen Yujun! Alam mo mahina ang katawan ng mama ko! Ano ba talaga bakay mo? Ikaw naman lupit! Paano mo nagawa saktan ng mama ko? Hindi kita patatahimikin!
Shin Yujun, lamuhot ka na. Magmano ka tumingin ng tao sa mama ko. At karaparapan, sarap ng tunay mong ina. Magsisi ka. Kung hindi mo tatapos ng gulo ngayong araw. Kayo ang dapat tumingin ng tawad. Hiyo, Guang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana namatay ang mama ko. Sobrang nasaktan ako dahil sa'yo. Itinulak mo ang mama ko. Hindi ka pa humingi ng tawad. At saka sinasabi pang ganitong paninira sa akin. Hindi namin kailanman narinig masama ang pamilyang He. Kundi ikaw, sobra naman pabigla-bigla. Bakit hindi ka na lang agad humingi ng tawad sa iyong biyanan at sa asawa mo? Ang dapat humingi ng tawad ay sila. Nang makasakit ang mama ko sa ospital, itinago ng pamilya He sa akin ang lahat ng kita ng kumpanya. Hindi lang nila binigyan ng narapat sa akin. Hindi pa nila bilang ang laking dote. Maaari pa sanang gumaling ang mama ko. Parang sobrang ang sakit mo sa puso. Napapraning ka na. Sinunog ko na ang kontrata. Kahit hindi kita bigyan ng pera. Ano pa bang magagawa mo sa akin? Boss daw, nakuha ko ng kontrata. Maganda ka na. Gusto ko wakasan ang pakikipagtulungan kay Hiyaw Guang. Bukod pa rito, tulungan mo rin ako imbestigahan ng isang bagay. Pagkawalan ng mama ko! Hiyo, Guang, ikaw na makasarili. Ang taong walang utang na loob! Yujuan! Sobra ka ng hindi makatuwiran! Mukhang talagang napraning ka na. Pinanggaling ka ng pamilyahin ng maayos, ngunit binabasos mo pa sila. Tigilan mo na pagtutol! May naniniwala ba sa sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Ha? Tigilan nyo yan! Paniniwalaan ko siya. At meron din akong ebidensya. Tigilan nyo yan! Paniniwalaan ko siya at meron din akong ebidensya. Sino ang nagsabing wala siyang ebidensya? Nandito ang ebidensya. Hiyo, Guang, hindi mo nakalamig kope pa ako. Malinaw ng malinaw ang nakasulat sa kontrata. May 30% akong bagay sa kumpanya. At gusto mong pang itanggi? Akala mo ba natatakot ako sa peking kontrata? Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito. Wala kang kinalaman dito. Shin Yujuan, wala ka talagang kahiyan, ano? Gusto ko ang gawin ng kumpanya ng kuya ko. Dapat ka ba? Magkaroon naman ako na katulad mo. Nako, para kumalasan sa pamilya eh. Hiyo, Guang. Alam na alam mo ang totoo. Mas may na pa sa kahit sino. Ang kontratang hawak ay totoong totoo. Kung ayaw ninyong maniwala, pero yung ipasuri ko rin man. Sige, kung tunay nga ang kontrata, ilabas mo! Ipakita mo sa lahat! Sige, sabi mo yan ha. Paano nangyari to? Bakit blanco ang laman? Shen Yujan, ito bang sinasabi mong ebidensya? Isang blankong papel. Akala mo ba natatakot ako? Ganyan mo ako gusto takutin, ha? Shen Yujan, ito bang ebidensya mo? Buti na lang, nung lumipat kami, nakita ko ang backup na kontrata. Kung hindi, baka nanalo pa ang babaeng ito ngayon. Ikaw gumawa nito, hindi ba? Hiyo, Guang, 10 taong tayong mag-asawa. Ganito mo ba ko tratuhin? Ano bang ginawa ko? Sa lahat ng tao natin mag-asawa, pinagkaitan ba kita ng pagkain o kaya ng damit? Para sa pamilya natin ako nagtrabaho. Pero ikaw, inisip mo lang ilipat lahat ng pera ko! Ate, hindi mo malang ba naintindihan ng kuya ko? Ganyan bang dapat ikilos ng isang asawa? Shen Yujuan, hindi ka talaga mabuting tao! Isang babaeng hambog at mapagkumaring katulad mo! Ang kalbaryo mo! Ang pamilya ay naipasa sa managon na katulad mo! Pinapahirapan mo anak ko! Sabi nila, isang araw na mag-asawa, daang araw na utang na loob. Shen Yujan, napakasayang ng pagkilos ko para sa'yo. Kayo talaga walang hiya. Hiyo, Guang, ang kasal na ito, tatapusin ko na.
Lahat ng ari-arian ko, kukunin ko ng buo. Wala ni isang man ang mawawala. Pagkatapos ng libing, magkikita tayo sa korte. Kung maghihiwalay na ngayon, kailangan ko pang hatiin sa kanya ang pera ko. Managinip ka. Yujuan, kung ganito ka kalupit, huwag mo kong sisihin kung hindi ako magpapakabait. Noon, sinabi mo, hindi rin ako nagbigay ng pera para sa mama mo. Ngunit, binigay ko naman ang nararapat. Ikaw lang ang nagwalas ng pera! At hindi lang yon. Lahat ng kamag-anak at kaibigan na narito, nangutang ka rin sa kanila, di ba? Ang mga perang yon, hindi ko na alam kung saan mo nagamit! Shen Yujan, karapat-dapat ba yun sa tiwalang binigay namin sa'yo? Shen Yujan, hindi ba gusto mo ng pera? Ngayon, palulurhin kita para humingi ng pera sa akin. Ganon! Sinabi mo pang may sakit ang mama mo para mangutang. Kami naman mga kamag-anak mo, nagpautang dahil naawa kami. Pero ikaw, mahiya ka naman sa mama mo! Nagkagahi ka Balik sa mo ang amin pera lahat. ko! Ibalik mo ang pera! Sige na, ibalik mo! Sige na! Namin. Wala ka Ibalik mo ang talagang pera pera. namin! Manloko Oo ka nga. talaga. Ibalik mo ang pera namin namin. po! Hindi po ganun ang nangyari! Kag-uusap ng mga matatanda. Huwag sumikit ang mga bata. Bilisan mo! Ibalik mo yun. Ibalik mo ang pera namin! Huwag kayong makinig sa kalokohan ni Hiyaw Guang. Nagsisinungaling lang siya. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko ang perang inutang ko sa inyo. Sinasabi mo nagbibiro lang siya? Paano namin malalaman kung hindi ka rin nagbibiro? Kung ibabalik mo ang pera, ibalik mo sa amin ngayon! Ngayon din! Ibalik mo sa amin ang pera! Ibalik mo ang pera. Sige na! Ibalik mo ang pera. Ibalik mo sa amin! Ibalik mo. Yujuan, hindi dapat maantala ang lamay ng biyanan ko. Wala kang pera. Basta magsisi ka sa akin, maaari kong ayusin ang lamay ng biyanan ko. Kung magkano man ang utang niya sa inyo, ako na magbabayad. Una ko nang naibalik ang pera sa inyo. Huwag na nating ipagpaliban ang lamay ni tita. Salamat. Oh, hindi ba sinabi mong babayaran mo siya? Bakit nakatayo ka lang dyan? Maghintay muna kayong lahat. Mukhang naubos ang baterya ng cellphone ko. Sino ka ba? Hindi ka dapat makialam sa problema ng pamilya namin! Shen Yujan, tigilan mo nang walang kwentang pag-asa. Kung hihingi ka sa akin ngayon, pwede pa. Managinip ka. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko talagang pera inutang ko sa inyo. Sige, gusto kong makita anong ibabalik mo. Kung hindi sapat, huwag mo nang asahan na maayos pa ang lamay ng mama mo. Miss Shen Yujan, ang iyong premyo ng lottery ng 100 milyon ay nasa daan na papunta sa inyo. Pag-check na lang po. Miss Shen Yujan, ang iyong premyo ng lottery ng 100 milyon ay nasa daan na papunta sa inyo. Pag-check na lang po. Ate, hindi nakapagtataka kung sinasabi mong ikaw mismo nagbabalik ng pera. Naniniwala ka para sa ganitong scam na tawag? Ngayon, kahit 3 taong gulang na bata, hindi na naniniwala. Shen Yujan, sinadya mo bitong palabas na ito para lang magpatawa? Ang asul na numero ay number 16. Nalo talaga ako. Kaya totoong tawag na iyon, may 100 milyon talaga. Hindi pwede. Kung malalaman ni Heyago ang perang ito, siyak na kukunin niya lahat. Patay ng mama ko. Pero kailangan ko parang isipin si Jaja. Kailangan ko magpanatil ang perang ito. Heyago, hindi mo kukunin 100 milyon na ito. At pati ang bahagi sa kumpanya, ibabalik mo rin sa akin. Yujuan! Yujuan! Yujuan, tigilan mo na. Magpakabuti ka na sa aming pamilya. Binayaran ko ng perang ito para sa'yo. Sapagkat scammer ito. Hindi talaga magbibigay ng 100 milyon. Paano kung kaya kong kunin 100 milyon na ito? Sige, ipakita mo sa akin. Shen Yujan, dahil sa sinabi mong kaya mong kunin ang pera, kunin mo na nga. Ipakita mo sa amin lahat. Hindi ba? Oo nga. Ate, nananaginip ka pa rin ba ng gising? Hindi ako nagyayabang, pero ang laki mo na ng tao. Paano ka pa rin naniniwala may biyayang bigla na lang babagsak mula sa langit? Tama! Mas mabuti pang ibalik mo na agad ang pera namin. Hindi madaling kumita ang lahat ng tao. Na pwedeng nasa bahay lang at walang inaalalang gastusin. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo alam ang swerte mo. May asawang katulad ni Yangguang. Ano pa bang reklamo mo? Ang makapagpangasawa sa anak ko.
Kaya yan ang pinaghirapan mo na ilang henerasyon. Hindi mo alam kung ilang babae sa labas na nakapila. Lahat ang gusto mo pangasawang anak ko. Gusto mo bang makipaghiwalay? Kung talagang makikipag-divorce ka, wala ka nang mapupuntang lugar kahit umiiyak ka. Ang pera ng pamilya namin, ni isang sinti mo, hindi mo madadala. Umasa ka na lang sa isang bili mo sa panaginip. Diyan mo lang tapusin at titirang buhay mo. Kung ayaw yung maniwala sa sinasabi ko, pag dumating ang pera, hindi yun mahahawakan. Sige, hihintayin namin kung may pera ka ba talaga. Pagkatapos na lang tayo mag-usap. Sige, magpustahan tayo. Kung dumating ang pera mamaya, hindi lang kayo walang makukuha. Ibabalik nyo lang mga shares ko. At kung hindi mo maipakita ang 1 bilyon, magsisilbi ka sa akin habang buhay. At ang pera ko, kahit 1 sentimo, wala kang kinalaman. At luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. Sige, kasunduan na yan. Huwag kang pumayag. Nasiraan ka ba ng ulo? Bakit ka papayag sa pustahan yan? Kapag nanalo siya, maglilingkod ka sa pamilya nila habang buhay. Jaja, maniwala ka kay Mama. Hindi mo tatalo si Mama. Naniniwala ka talaga sa scam na tawag na yon? Sa tingin ko, ayaw mo talaga magkipaghiwalay. Gusto mo talaga magpakahirap para sa kanila. Ikaw naghihirap. Dapat hindi na kita kinaawaan. Bakit ka maging katulang habang buhay? Jaja, maniwala ka sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng araw na ito, hindi lang ako makikipag-divorce. Dadalhin pa kita sa mas magandang buhay. Ayoko na mas magandang buhay. Ang gusto ko, wala na. Ikaw na nakatatanda. Mga desisyon mo, hindi ko nasaklaw. Jaja. Pasensya ng Jaja. Pero hindi kita pwedeng idawan sa paghihirap ko. Kung may pera ko pagkatapos ng divorce, kaya kung bigyan ka ng pinakamagandang buhay. Ate, huwag ka nang lumaban. Kahit ang sarili mong anak, ayaw na maniwala sa'yo. Shen Yu dyan, ang 1 bilyon. Kailan mo pa talaga ipapakita? Para hindi magsisi sino man sa atin, mas mabuting pumirma muna ng kontrata. Ayon sa napag-usapan natin kanina, sino man ang matatalo, ay dapat sundin ang mga patakaran. Pumirma ka na. Kung ayaw mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang magsisisi mamaya. Ikaw lang magsisisi. Hintayin mo lang. Sobrang tiwala niya na matatalo ako. Hindi ko pa siya nakitang ganito dati. Baka talagang nanalo siya ng 1 bilyong lottery. Bakit hindi ka pumirma? Natatakot ka na ba? May kakaiba kay Shen Yu Juan ngayon. Tsak na may pandiling lang dito. Bakit pa ako makikilahok sa ganitong walang kwentang laro? Sino bang nakakaalam kung anong pakulong ginagawa mo? Nagdududa na talaga siya. Anong oras na? Dapat dumating ang pera ko. Sino dito si Shen Yu Juan? Dumating na ang iyong 1 bilyon. Talaga bang may 1 bilyon? Grabe naman! Ang daming kahon! Lahat ba ito ay pera? Hiya, Guang. Hindi ka pa pumirma. Napag-usapan na natin. Alam ko na. Walang mabuting intensyon. Sinadyang pigiling anak ko na makuha ito. Gusto mo ng sarili, hindi ba? Akala ko matalino ka, pero sa ilalim ng aking mga mata ay nagbabalak ka ng pakulo. Medyo bobo ka pala. Ang dami ng pera. Kuya, buti hindi mo pinirma yung kontrata kanina. Kung hindi, malaki ang lugi natin. Tama. Miss Shen Yu Juan, pakipirma na tanggapin. Yu Juan, sabi nga nila, ang mag-asawa ay iisa. Ang sa'yo ay sa akin. Mas mabuti pang ako na lang humawak nito. Ano ko? Umayos ka. Diyan ka lang.
lang nababagsak sa langit. Nakatawa pala sa atin. Kuya, may napansin akong villa kamangailan. Bilang mo lang sa akin bilang regalo sa karawan. Anak, gusto mo natin nan. Itong pera ko, hindi niyo pwedeng hawakan. Anong pera mo? Hindi ka pahiwal kay Yogwang. Ang sayo ay kanya na rin. Lumayo ka! Kailangan ko suriin ang mga pera. May problema ba? Lumayo ka! Hey Yogwang, nakuha 30% ng kumpanya. Hindi mo makuha ang pera kong ito. Bitawan mo! Halika! Halika! Bitawan mo! Hey Yogwang, pera ko ito! Hindi mo pwedeng galawin! Hey Yogwang, huwag mong galawin! Hindi ba't mga peking pera ito? Nasaan ang 1 bilyon? Shan Yujuan! Sana 1 bilyon mo! Bakit mga peking pera lang ito? Nasayang ang vela ko! Talaga na-accept ko kasiyahan! Wala ka talagang hiya! Sabi ko na sa'yo, saan ka pukukuha na ganyang pera? Shen Yu dyan! Mukhang baliw ka na talaga sa pera, no? Tignan mo kung ano nakuha mo. Imposible. Nanalo ko na 1 bilyong premyo. Bakit mga peke lang kuha ko? Shen Yu dyan, ang ating taya. Talo ka na. Oh, Shen Yu dyan, dati gusto ko pang palampasin ka. Hindi ko akalaing ikaw pang kusang naghuhukay ng libingan mo. Tignan ko na lang kung paano kita aasikasuhin pagkatapos ito. Yujuan, ikaw mismo ang nagpanukala ng pustahan. Tanggapin mo ang talo. Panahon na para tuparin mo ang pangako mo. At yung perang inutang mo sa amin, kailan mo balak bayaran? Mas mabuti kung magbayad ka agad. Wala kami oras para maghintay sa'yo. Yujuan, ang itsura mo ngayon, nakakaawa talaga. Para tuloy naawa na ako sa'yo. Ganito na lang, dahil sa tagal natin mag-asawa, magmano ka sa akin ng ilang beses. Pagkapag-isipan ko, babayaran ko pa ang utang mo. Yujuan, si Yao Guang mabait naman sa'yo. Ang ganyang klaseng lalaki, mahirap lang hanapin. Huwag mo na siyang pag-initin pa. Humingi ka ng tawad sa kanya. Yujuan, sige na, naghihintay pa ako. Sino nagsasabi na talo ako? Ay nako, kitang-kita naman ang nangyari. O baka naman iniisip mo na may nagdadala talaga sa'yo ng 1 bilyon, ha? Ate, huwag mong sabihin hindi mong matanga ang pagkatalo. Narinig namin natin ang pustahan ninyo. Hindi ka naman makakapagpalusot. Tanggapin mo ng talo mo. Maghihintay pa kami sa magluhod mo. Gawin mo na! Bitawan mo mama ko! Hayop ka! Loko kang bata ka! Ganyan ka ba makipag-usap sa ama mo? Mukhang si Shen Yujuan, hindi rin naman siya ganun kahusay. Kaya mas dapat siyang yumuko na maayos sa akin. Para matandaan mo na bawat tao dapat responsable sa mga sinasabi niya! Yumuko ka na! Sige na! Magpaano ka! Xia Guang, ang asawa at anak mo, ganyan mo lang ba sila tratuhin? Kala kita tinitiis! Anong relasyon mo kay Shen Yujuan? Dami ng sinasabi mo. Gusto mo pang sumalo? Pagkatapos ko siyang ayusin, susunod ka na! Sige na! Magmano ka na! Hihintayin ka pa ng anak mo bilang halimbawa! Huwag mo siyang biguin! Magmano ka! Natalo ka na sa pustahan ito. Bitawan mo ko. Nagpapanggap ka pa rin? Nasaan ang 1 bilyon mo? Bakit hindi ko makita? Ipakita mo na! Ipakita mo sa akin! Excuse me po, sino po si Shen Yujuan? Ako po yun. Magandang araw po, Miss Shen. Naipadala na po namin ang 1 bilyon mong premyo. Pakisuri po. Miss Shen, bahagi lamang ito ng premyo. Ang natitira ay nasa armored truck. Maaari niyo itong suriin kahit kailan. Anak! Ang dami ng pera! Hindi ko pwede nakita sa buong buhay ko. Ang premyong ito ay para kay Miss Shen lamang. Hindi pwede ang mga hindi kasali. Yujuan, magkasama kayo. Hindi pa kayo naghihiwalay. May anak rin kayo.
Pagkakapanabik talaga. Nanalo ka ng ganitong kalaking premyo. Hindi mo lang sinabi sa amin. Napakasaya. Oo, ate. Pareho tayong pamilya. Huwag mong sama ng loob mo. Tingnan ko nga. Ate, anong ibig mo sabihin? Gusto ko lang tingnan kung totoong perang batch na ito. Bakit ba nagkapagkasakin mo? Hindi mo kailangan i-check ang pera ko. Anong pera mo? Hindi ka pareho kay Yagwang. Ang saya ka niya rin. Hindi niyo dapat kalimutan na kusang loob ng bitaw ni Hiyago ang perang ito. At bukod pa rito, ibabalik niya sa akin ang aking bahagi. Shen Yujan! Naglalaro ka ba sa akin? Sadyang nilagay mo ang patibong na ito para sa akin, di ba? Hiyago, ikaw mismo ang pumirma. Hindi kita pinilit, hindi ba? Sundin ang pustahan. Yan ang sinabi mo kanina mismo. Sige na, Shen Yujan, sinubukan mo ako ngayon. Buong ingat na pakialaman ako para makuha ang pera ko. At buhayin ang lalaking ito, hindi ba? Huwag kang mangarap! Shen Yujan, ngayon na may pera ka, gusto mo nang iwan ang pamilya namin? Nakalimutan mo na ba na niligtas ng ama ko ang ama mo? Wala ka talagang utang na loob. Wala kang puso! Yujuan, narinig din namin ang nangyari noon. Huwag ka na maging walang utang na loob. Tama. Ngayon na may pera ka, gusto mo nang talikuran ang asawa mo? Kung alam na yung mga magulang sa kabilang buhay, hindi na nila papayagan kang gawin ito. Tama. Ang pamilya ay may utang na loob sa amin. Kaya nga gusto ni Hiyago na pagkasalan ako. Sumang-ayon ako. Wala akong hiningi. At nagdala pa ko ng 3 milyong dote. Hiyagwang, huwag mong kalimutan. Nung buhay pang aking mga magulang, palagi lang tinutulungan yung pamilya. Ako rin ang lingkod sa iyong pamilya ng mahigit 10 taon. Ang utang na loob na ito, matagal ko nabayaran. Huwag mong kalimutan, ang aking ina ay pinatay mo sa sariling kamay mo. Ang utang ng buhay, hindi mababayaran sa pang ginawa ng inyong pamilya. Hindi ganon kadali. Tungkol naman sa iyong ina, namatay siya dahil sa sariling karamdaman. Anong kinalaman namin dyan? Sa madaling salita, ang pagkakaroon mo ng pera ngayon, naisip mo na hindi mo na kailangan ng pamilyang Hiyagwang, gusto ko sanang mabuhay ng maayos kasama ka. Pero ikaw, itinuring mo talaga akong asawa. At ang buong pamilya mo, itinuring mo talaga akong tao! Hiyagwang, ang pagkalat mo ng kwento tungkol sa iyong kabit, bakit hindi mo ito binanggit noon? Pinayagan mo pang mabuntis ang kabit at pinapangalagaan pa ng pamilya mo ng kabit. Bakit hindi mo ito sinabi noon? Kung totoo ito, sobra na ang ginagawa ng pamilyang Kung ganun nga, magkatwiran lang kung gusto makipagwala si Yujuan. Huwag kayong maniwala sa kanyang paninira! Gusto lang niyang iwan ako at sadyang ibinabato ang dumi sa akin! Yujuan, sobrang sinaktan mo ako. Pinastas mo ako ng ganito. Akala mo ba wala kaming ebidensya sa iyong pagtataksil? Huwag kang magalala, ipinahanap ko na kay Sis Dadlu ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Dapat ay nakuha mo na ito agad. Hiyagwang, hindi mo ba gusto ipakita sa iba? Ito, ipapakita natin sa lahat. Tingnan natin kung anong maipapaliwanag mo. Shen Yujan! Huwag kang maging labis! Ginawa mong lahat ng ito para pilitin ako makapaghiwalay sa'yo. Gusto mo rin makabalik sa kanya, di ba? Hiyagwang, ikaw ay basura. Iniisip lang lahat ng tao ay kasing basos mo rin. Noon, sabang bulag ko talaga sa'yo. Mas mabuti pang isipin mo na ito na mabuti. Ngayon, may pakikipagtulungan ako sa Xingyuan Group. Hindi magtatagal, ang kumpanya ko ay magiging mangungunang negosyo sa South City. Pagdating ng oras, ikaw at ang iyong perpektong asawa ay hindi karapat-dapat magsuot ng aking sapatos. Huwag kang magalala, ang Xingyuan Group ay hindi makikipagtulungan sa mga taong katulad mo. Talaga? Eh kung kaya mo, pumunta ka at pilitin ang Xingyuan Group na kansilahin ang pakikipagtulungan sa akin. Kung kaya mo, pumunta ka! Pumunta ka! Isa lang siya normal na lalaki, kaya ang security ng Xingyuan Group mas karapat-dapat pa kasi sa kanya sa hinaharap sa South City. Ang aking anak ay may huling salita. Kung mag-aalburuto kayo, tingnan natin kung gusto niyo mabuhay. Mas mukhang ayaw niyo talaga mabuhay. Hiyaguang, ngayon ay opisyal ko nang inahayag sa ngalan ng Xingyuan Group ang pagtatapos ng pakikipagtulungan sa iyo. At simula ngayon, ang Xingyuan Group ay hindi na makikipagtulungan sa iyo kailanman. Akala mo ba talaga ikaw ang chairman ng Xingyuan Group? Kung ikaw ang chairman, ako ang chairman ng ama niya! Ang chairman ng Xingyuan Group ay isa lang ba sa negosyo? May halaga na 5,000 milyon. At isang tulad mo na hindi ko alam kung saan nanggaling, nanangas pang magpanggap na siya. Hindi mo ba tinatingnan ang sarili mo? Hindi ka ba natatakot na mabutas ang sarili mo sa kasinungalingan? Kung ako ba talaga ay nagpapanggap o hindi, malalaman niyo rin agad.
Talaga ba ikaw ang chairman ng Sinyuan Group? Hindi siya pwede maging chairman ng Singyuan Group. Bago ako pumunta, nagtanong ako, si Director Zhao ng Singyuan Group ay hindi maayos ang kalusugan. Nasa bahay siya para magpagaling. Paano naman siyang mapupunta rito? Dito sa akin, sakto, may numero ko ng chairman ng Singyuan Group. Kung talagang gusto mo magpanggap bilang si Chairman Zhao, huwag mo ko sisihin kapag tinawagan ko siya at ilalantad kita. Oo, kuya. Bilisan mo na tawagan mo na. Naglalakas loob siya magpanggap bilang si Chairman Zhao. Kailangan ilantad mo siya sa harap ng lahat. Imposible. Siya pala talaga si Chairman Zhao. Hello, ate? Nasa lamay ko ngayon. Tinawagan ko na si Chairman Zhao. Hindi mo ba natanggap ang tawag sa cellphone mo? Ano bang masasabi mo ngayon? May lakas loob ka pa? Sinabi ko na kanina, naubusan ng battery ang cellphone ko, kaya namatay. Magandang palusot yan pero walang silbi. Tignan mo ang sarili mo. Mukhang hirap ka rin sa buhay nito mga taon na to. Maniwala ka man o hindi. Sa isang daliri ko lang, kaya kitang tapusin! Umalis ka na muna. Si Hyogang, kapag may atraso ka, wala ka namang kinalaman dito mula sa simula. Ayaw kong madamay ka. Ano? Natatakot ka na ba? Sa relasyon ko ngayon sa Singyuan Group, kapag ginulo mo ako, hindi kayo magkakaroon ng magandang buhay dito sa Nachi! Inawan niyo pa kami? Tapos gusto niyo pang umalis? Ate, ang ganda namang iniisip mo. Gusto mong palayain namin siya? Pwede naman. Pero kailangan mong manatili sa pamilya At yung mga pera, lahat mo pupunta sa amin. Kayo, Huwag mo na silang pansinin. Hindi na sila magyayabang ng matagal. Sandali lang at makakatanggap na sila ng tawag sa pagwawakas ng kontrata mula sa Singyuan Group. anak, ano nangyayari? Tawag talaga ito mula sa Singyuan Group. Kuya, naniniwala ka talaga sa sinasabi ng sinungaling na lalaking yan? Kaka-collaborate mo lang sa Sinyuan Group. Normal lang naman na makatanggap ka ng tawag mula sa kanila, hindi ba? Oo nga, may punto ka. Anong sabi mo? Totoo bang gusto ng Singyuan Group na i-terminate ang kontrata ko? Bakit? Bakit? Anak, ano nangyayari? Bakit biglang Sinyuan Group nakipag-break ng kontrata sa atin? Yaguang, bakit bigla na gusto ng Sinyuan Group na putol ang proyekto? Tinatawagan ko sila pero walang sumasagot. Kakatanggap ko lang din ng abiso. Paano ko malalaman kung ano nangyari? Anong gagawin natin ngayon? Ang kumpanya ay nag-invest na ng malaking halaga para sa proyekto. Kung kakansilahin nila ngayon, malulugi tayo ng 10 milyon. Baka magsarap ang kumpanya dahil dito. Bakit ka nagmamadali sa akin? Nagmamadali rin ako. Ang pinakamahalaga ngayon ay maglikom ng pera para mapanatiling tumakbo ang kumpanya. Hindi tayo makakahugot ng ganong kalaking halaga. Pati bangko ay sinabi na si Sinyuan Group kaya ayaw nila tayo pautangin. Maliban na lang kung manala tayo na 1 milyon sa loto. Kung hindi, babagsak talaga ang kumpanya. Ano ba talagang ginawa mo? Pati ang Singyuan Group, ito toong nag-terminate ang kontrata ko! Kung sobra-sobra kang gumawa ng masama, ikaw rin yung may miminsala. Kayo ba ni Sen Yujun ang nagsasabi ng kung ano-ano sa Singyuan Group? Dapat matagal ko na kayong pinag-ingatan. Malapit na mabankrupt ang kumpanya ko. Masaya na ba kayo ngayon? Ha? Yujun, ibigay mo sa akin ang pera mo, pwede ba? Kung hindi, mababankrupt talaga ang kumpanya ko. Shen Yujun! Kung hindi mo ko bibigyan ng pera ngayon, huwag mo nga asahang makalabas ka rito na buhay! Narinig mo ba? Bitawan mo siya! Anak! Shen Yujun! Kung hindi mo ko bibigyan ng pera ngayon, hindi ka makakaalis dito! Gusto mo ng pera? Pwede. Teka lang. Pag pirma mo na itong dokumento, ibibigay ko sa yung kalahati ng bonus ko. Ano? Anak, permahan mo na. Kunin mo muna ang pera bagong iba. Gusto mong kipag-divorce? Hindi yung ganun kadali. Hindi siya makatagal sa kamay natin. Oo nga, kuya. Kunin muna natin ang pera para masolusyon ang krisis sa kumpanya. Sa ngayon, talaga wala na ibang paraan. Sige, papayag akong pumirma. Pwede na ba yan? Kailan mo ko bibigyan ng pera? Ha? Anong pera? Shanya Jun! Ginagawa mo ba kaming tanga? Hindi mo ba sinabi kanina na kapag pinirmahan ng kuya kong kasunduan sa diborsyo, ibibigay mo sa amin ang kalahati ng pera? Ganun ba? Paebidensya ka ba nang sinabi ko talaga yon? Shen Yujun! Nangako ka sa akin! Ngayon gusto mong bawiin? Ayaw mo na tumupad sa pangako! Pangako? Isang salita lang yon. Wala namang patunay. Naniwala ka rin. Tanga!
Isang salita lang, walang patunay, at naniwala ka pa? Tanga. Shin Yuzun! Napira na lang akong papilis! Dapat ilabas mo ang pera ngayon! Dito mismo! Narinig ng lahat ang sinabi mo kanina. Ilabas mo ang pera! Mga kaibigan at kamag-anak, si Shen Yujun ay hindi marunong tumupad sa salita. Kailangan niyo ipagtanggol ako. Ang sinabi ni Shen Yujun kanina, narinig niyo lahat ng malinaw. Hindi niya tinutupad ang kanyang pangako. Kailangan niyo ipagtanggol ako. Ganun ba? Anong pinangako ni Yujun sa'yo? Wala naman ako narinig. Kasapat ka niya simula't simula! Siyempre kakapihan mo siya! Lahat kayo, salamat sa pagpunta sa libing ni Mama. Bilang pasasalamat, mamaya pagkatapos nito, may inan akong regalo para sa bawat isa. Bukod pa roon, ang perang ng utang ko sa inyo, handa kong bayar ng doble. Lumaki kami ni Yujun na magkasama! Nagsasabi siya ng totoo! Kayo mga huwag niyo siyang apihin dahil lang dito! Tama, wala rin akong narinig sinabi niyong bibigyan kayo ng pera. Kulang sa perang kumpanya ninyo. Gusto mong gamitan ng pera ni Eugene para punan yon. Nung kumikita ang kumpanya, bakit hindi mo naman binigyan siya ng pera? Ano ba sinasabi mo? Tumahimik ka! Huwag ka na magsalita! Ayos! Shen Yujun! Ang kapal ng mukha mo! Kung hindi mo ko patatahimikin, hindi rin kita patatahimikin! Shen Yujun! Hintayin mo ako! Papatayin talaga kita! Shin Yujun, bitawan mo ako! Kung may tapang ka, hinati ko hindi kita papahirapan! Shin Yujun, sana muna ka na magandang kinabukasan! Walang hiya ka! Ma, patawad. Gusto ko sana bigyan ka ng maayos na libing. Kung alam lang ni tita na nakatakas ka na mula sa impyerno ng pamilyang tiyak na matutuwa siya. Sa Shin Yujun, walang niya't walang kwenta. Hindi siya magkaroon ng wakas. Kuya, bilisan mo mag-isip ng paraan. Tapos na tayo. Tumahimik ka! Hindi ba ako nag-aalala? Ang tanging magkakaligtas sa kumpanya ngayon ay pupunta sa chairman ng Xingyuan Group. Oo, tara. Bilisan natin. Chairman Zhao, si Miss Shen at ang anak niya ay nakalipat na mula sa bahay ng mga Pinapili mo kung kumuha ng tirahan para sa kanila. Mula sa mga ari-arian mo, nakapili na ako ng ilang angkop. Pakitignan na lang po. Ito nang pipiliin ko. Kailangan nang pumasok ni Jaja sa school. Mas malapit ito sa paralan. Bukod pa dyan, ihanda mo rin ako ng kontrata para sa paglipat ng titulo. Gusto ko ibigay ang property nito kay Yujun. Apo, sa tingin mo ba, kailangan ko rin siyang bigyan ng sasakyan para mas madali siya makapagbiyahe? Tara na. Ma, may pera na tayo ngayon. Hindi ba pwedeng tayo na maghanap ng bahay? Si Tito Zhao mo, tumutulong lang siya. Maghintay ka muna. Sabi niya, paparating na siya. Tutulong siya? Hindi ako naniniwala. Sigurado ako, may gusto siya sa'yo. Ano ka ba? Anong pinagsasabi mo, bata ka? Ako at ang Tito Zhao mo, magkaklase lang kami noon. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Pa, mag-aasawa ka pa ba ulit? Kung gusto mo maghanap, pwede naman. Hindi ko naman kontrolado. Basta hanapin mo yung mabuti sa'yo. Huwag kang masyadong mayaman. Lalo yung pagdating pa lang, kung ano-anong pinapangako. Kotse, bahay, kung ano-anong ibibigay. Pag narinig mo pa lang, hindi lang ka panipaniwala. Basta ako, hindi ako papayag. Oo. Susunod kita sa lahat. Hindi ko rin alam saan mo narinig mga yan. Bata pa, pero tuso. Sinyuan, kanina ka pa ba? Tito Zhao, hindi ka naman siguro narinig yung kanina, di ba? Tara, tignan na natin ang bahay. Ang ganda ng pagkagawa ng bahay na to. At ang ganda rin ng paligid. Malapit pa sa school ni Jaja. Jaja, ano sa tingin mo? Wala akong reklamo. Pero may kaklase ako nakatira dito. Sabi niya, mahal ang mga bahay dito. At hindi raw nagpapapaupa sa iba.
Ang bahay na to, pagmamayari to ng isang kaibigan ko. Madalas siyang nasa abroad kaya akong pinapamahalan niya. Nasabi ko na rin sa kanya, pumayag siyang tumira kayo dito. Hindi ko inakala ganito ang bahay. Nako, sobra ka na nabulabog itong mga araw. Hindi ko na alam paano kita mapapasalamatan. Wala yun, maliit na bagay lang. Tutulungan ko na kayo mag-ayos. Sige. Anong nangyari? Masakit bang tiyan mo? Dadalhin kita sa ospital. Ah. Kamusta ang pakiramdam mo? Sabi ng doktor, yung sakit mo ay sa matagal na hindi regular ang pagkain mo. Kaya lumala sakit ang tiyan, tinutong kita ng lugaw. Masarap ba? Sabi ng doktor, kailangan mo kumain ng ganitong mga araw. Baka puro lugaw mo nang kailangan mong kainin. Nasaan ang pamilya mo? Gusto mo bang tawagan sila? Ang mama at papa ko, matagal lang namatay dahil sa isang aksidente. Ako na lang ang natira. Ganon ba? Wala yon. Magpahinga ka muna ng maayos. Akong bahala sa'yo. Total, marami ka rin nagawa para sa akin. Dahil lang ba sa mga yun? Yujuan, sa totoo lang, nito mga taon, lagi kong gustong... Tutulungan na kita. Yung kamay mo. Tatawag ko ng doktor. Huwag mo na akong tawagan. Director Zhang, huwag mo na ibaba. Pwede ko bang malaman kung bakit niyo kinansel ang proyekto? Ano bang dahilan? Talaga bang wala ng pagkakataon? Wala nang pag-asa. Ang Xingyuan Group, pinapahalaga ng karakter ng mga partner nito. At hindi kayo karapat-dapat. Pasyente ng bed 38, natanggal ang dextrose needle. Ayan na, pakibantayan ng mabuti. Huwag kayong gumalaw masyado. Sino yung tumawag kanina? Mukhang apurado. Wala yun. Trabaho lang, hindi naman ganun kaseryoso. Oo nga pala. Nagtatrabaho ka ba sa Xingyuan Group? Parang dami mong alam tungkol sa kanila. Kung malalaman ni Yujuan ang totoong pagkatao ko, tsak nalalayo siya para kay Jaja. Sa Xingyuan Group, nagtatrabaho ko bilang isang security guard. Kaya minsan naririnig ko mga chismis nila. Hindi ko lang nasabi sa'yo noon. Gutom ka na ba? Kumain ka pa ng konting lugaw. Sisi, anong sabi ni Director Zhao? Nang pumunta ko para makipag-usap sa kanya, maayos naman kami nag-usap. Pero ngayon, ayaw niya magsalita. Sigurado may nagawa kay kakainis niya. Paano naman mangyayari yun? Hindi ko pa nga siya nakikita. May malaking hindi pagkakaintindihan dito. Sisi, may paraan ka ba para makausap si Director Zhao? Kailangan nating malinawan ang nangyayari. Kanina sa tawag, may narinig akong pasyente sa bed 38. Pakiramdam ko nasa ospital siya. Ayos to. Maghahanda muna ako ng regalo. Puntahan natin siya sa ospital. Sir, oras na para sa check-up mo. Sige, papunta na.
Hindi ba itong kwarto ng bed 38? Bakit walang tao dito? Baka naka-discharge na. Dito ka lang. Tatungin ko sa front desk. Sige. Ang luho naman. Shen Yujan? Anong ginagawa mo rito? Talagang makitid ang mundo ano? Hindi ko pa nga kayo napuntahan para maningil at dito pa tayo nagkita. Nasa ospital tayo. Mas mabuti siguro huwag ka nang gumawa ng gulo. Dati, ang tapang mo di ba? Bakit ngayon? Natatakot ka? Shen Yujan, kung binigyan mo lang sana ako ng pera noon, magiging ganito ba ako ngayon? Kasalanan mo to! Ikaw may gawa niyan sa sarili mo. Kung naging mabuti ka kay Yujuan noon, hindi na sana umabot dito. Hindi mo dapat pakialaman ang buhay ko! Ikaw nakabit! Huwag kayong masyado magdiwang. Darating din na araw na magmamakaawa kayo sa akin. Ngayon, espesyal akong pumunta para dalawin si Chairman Zhao. Kapag nakuha ko ulit ang partnership ng Xingyuan Group, hindi ko kayo palalampasin. Itigil mo ng pangarap mo. Hindi makikipag-partner ang Xingyuan Group sa mga kagaya mo. Huwag mong sabihin na dahil nasabi mo lang ng tama noon, talagang ikaw na si Chairman Zhao. Kapag dumating na ang totoong Chairman Zhao mamaya, ikaw ang unang palalayasin palabasin na ang Shi! Hiyaw Guang, kahit ako, hindi na kita nire-respeto. Hindi pagpatuloy ni Chairman Zhao ang partnership sa mga kagaya mo. Anong ibig mong sabihin? Ganun ba? Dapat sana'y palampasin na kita ngayon. Pero mukhang bago pa natin makita ang Chairman Zhao. Kailangan na kitang turuan ng leksyon! Tumigil ka! Hiyogwan, ano bang ginagawa mo? Pumunta tayo dito para hanapin si Chairman Zhao, hindi para gumawa ng gulo. Kung makarating ito kay Chairman Zhao, paano kung mapektuhan tayo? Ayos ka lang ba? Nakita ko na noon si Chetki. Hindi ko siya pwedeng hayaang makilala ko. Shen Yunjun? Bakit ka nandito? Ako dapat nagtatanong sa inyo. Ito'y ward ng ospital. Hindi laro para magulo. Kayo nagka-admit dito? Hindi kaya... Anong balak mo? Sinasabi ko sa'yo, lumayas kayo dito. Shen Yujun! Ipagtatanggol mo talaga yung kalaguyo mo? Isang lalaki nagtatago sa likod ng babae. Anong ikakabilib doon? Ayusin mong bibig mo. Ikaw ang kabit mo, buntis na sa pangalawa, tapos kayo pa may ganang magsumba. So ano ngayon? Hindi ba niloko mo rin ako noon? Ngayong araw, ituturo ko talaga sa'yo ang... Subukan mo. Maniwala ka. Kaya kita ipakulong. Lumayas ka na. Kayo ang dapat lumayas. Alam ba niyo kung sino katira sa kwartong ito? Sasabihin ko sa inyo. Si Chairman Zhao ng Xingyuan Group ang nakakonfine dito. Umalis kayo kaagad. Pag bumalik si Chairman Zhao, mas malala ang abutin ninyo. Pero kami lang gumagamit ng kwartong ito. Saan naman ang galing ang sinasabi mo, Chairman Zhao? May mensahe sa akin si Chairman Zhao. Anong sabi niya? Sabi niya, nasa kumpanya raw natin siya ngayon at pinapabalik niya ako. Ayos. Sigurado na bago ng isip ni Chairman Zhao. Bilisan natin. Hindi ba sabi mo kanina na may sakit si Chairman Zhao at na-confine? Bakit bigla siyang nasa kumpanya? Hindi ko rin alam. Wala ring receptionist kanina. Pero ang number na nag-text, tutong kay Chairman Zhao. Siguro mula ng pagkakarinig ko dati. Tara na sa kumpanya. Huwag na nating patagalin. Shen Yujun, hintayin mo ako. Pag bumangon ako ulit, hindi kita palalagpasin! Dahan-dahan lang. Xingyuan, may contact details ka ba ng chairman ng grupo ninyo? Bakit mo biglang natanong yan? Nag-aalala ka ba na tulungan ni Chairman Zhao si Hiyaw Guang? Huwag kang mag-alala sa pagkakakilala ko kay Chairman Zhao. Hinding-hindi niya ipagpatuloy ang partnership kay Hiyaw Guang. Nasaan si Chairman Zhao?
Hiyaw Guang, gustong bilhin ni Chairman Zhao ang shares na hawak mo. Itong kontrata. Tingnan mo. Assistant Liu, bakit ikaw nandito? Asan si Chairman Zhao? Si Chairman Zhao ay sobrang abala. Akala mo ba pwede siyang basta makilala? Ngayon nandito ako, kinakatawan kong ibig sabihin ni Chairman Zhao. Pero bakit pa kailangan gawin ito ni Chairman Zhao? Dati naman ay malinaw na napag-usapan na natin ng kooperasyon. Ikaw ang dapat tanungin dyan. Ang pinaka-kinaiinisan ni Chairman Zhao ay yung hindi marunong pahalaga ng asawa. At may kinakasama pang kabit sa labas. Ang makipagtrabaho sa kagaya mo ay makakasira lang sa reputasyon ng Xingyuan Group. Hindi ka pa niya pinalis sa Nanxi. Malaking konsiderasyon na yon. Kahit gusto niyang bilhin ng shares ko, sobrang baba naman ang presyo. May hindi ko nga mabayaran ng mga utang ko. Pwede naman kami magtanong sa iba. Bukod kay Chairman Zhao, sino pang may lakas ng loob bumili? Ayos lang. Kung ayaw mo, di bale, hintayin mo na lang na malugi ang kumpanya mo. Hindi, Assistant Liu. Sige, pipirmahan ko. Bakit ka ba na mo din pumirma? Sigurado may iba pa tayong paraan. Tumahimik ka! Ikaw, naging ganito ako dahil sa'yo. Kung hindi mo lang ako inakit noon, ma-offend ko ba si Chairman Zhao? Hiyo, Guang. Nagalit ka po sinaktan mo ko? Kung hindi sakit ang mga taong na to, ang kumpanya mo, lalago ba na ganito? Oo, tinulungan mo ako noon. Pero ngayon, dahil sa'yo, wala nang nitira sa akin! Kung alam ko lang, mas mabuti pang hindi na ako nakipag-away kay Shen Yu dyan! Tama. Si Shen Yu dyan lang makakasakip sa akin. Kailangan ko siyang hanapin para magbalikan. Hiyo, Guang! Talagang hahanapin niyang babaeng yun? Shen Yu Juan. Dapat naman pala hindi ko na siya pinapayagan! Zulian! Anong nangyari sa'yo? Si Hiyo Guang, ang lalaki na yon. Sinalan ko siya ng maraming taon. At ngayon, talagang pupunta siya sa babaeng na walang pera. Noon pa lang, sinasabi ko sa'yo, ayusin mo lang ang babaeng yon, pero gusto mo pang magpanggap ng maayos. Ngayon, tingnan mo. Huwag mo akong sisihin. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Kapag nakita natin babaeng yon, siya natulong kitang ayusin siya. Sige, hindi na ako magsasalita. Kailangan ko na pumunta sa trabaho. Ayon kay Director Yang, may malaking kliyente. Kailangan ko nang bagong pumunta. Sige na, huwag ka nang umiyak ha. Alis na ako. Jaja, sa hinaharap, marami pang gagastusan. Hindi pwede saya ng 1 milyon. Mas ligtas pa rin ipunin ito. Hello po, napapapoint po ako para sa deposito. Magkano po ang i-deposito ninyo? Sinabi ni Director Yang, may malaking kliyente na pupunta. Lahat kayo, mag-ingat. Sigurado niyo maganda impression ng kliyente. Ikaw ba si Shen Yu Juan? Oo, kilala mo ba ako? Naibangit ka ni Shen Qian. Ako ay kaibigan niya at isa rin sa mga manager dito. Ako si Manager Zulian. Narinig ko na wala ka pang trabaho. Anong ginagawa mo dito? Hindi naman siguro manghihiram ka ng pera. Pasensya na. Dito sa amin, hindi namin tinatagam kliyenteng katulad mo. Sino ba nagsabi nang hihiram ako? Magdedeposito ako na 1 bilyon. Isang bilyon? Ikaw? Talaga mo may kliyente na magdedeposito na 1 bilyon? Ibig mo bang sabihin, ikang kliyente ngayon, hindi ba? Oo, nagpa-appointment ako para sa deposito. Kung walang aberya. Ako ngayon. Ang lakas mo magsabi nito. Alam mo ba kung gaano karami 1 bilyon? Kahit sa susunod na buhay, hindi mo kayang kita ang ganitong halaga. Ang mga mayayamang babae, puno ng branded na damit, maayos ang alaga sa sarili. Tingnan mo naman ang sarili mo. Ang suot mo, ay murang damit lang, hindi ba? Amoy kahirapan. Na ipapahamang pang paligid. Palayasin mo siya. Huwag mong pigilan akong asikasuhin ang malaking kliyente. Pagkawalan mo ko. Ang bangko niyo ba? Ganito ba tatuhin ng kliyente? Kahit sa director yung dumating, hindi niyo matatapangan gawin sa akin ng ganito. Sino ka ba sa tingin mo?
Katulad mo, hindi ka karapat-dapat pang maghugas ng sapatos ni Director Yang. Isang babaeng may dilan na mukha lang. Sabay ka na lang maghugas at magluto. Huwag ka nang lumabas para may dadang kahihiyan kahit ako pang mapahiya. Hindi ito kasing hiya ng kaibigan ng Mesters bilang side chick. Hindi ka taga-taga kung bakit kayo nagiging magkaibigan. Talagang parang ahas at daga sa isang lungga. Sino dyan? Anong sinabi mo? Sinong sinasigawan mo? Ikaw? Anong hinihintayin nyo? Palayasin niyo siya. Wala pa na dumating malaking kliyente. Ang dami namang tao sa pintuan. Hindi ba't para sa akin lahat yan? Tignan mo karangyaan niya. Pagkatapos ng makita, maintindihan mo kung anong tunay na mayaman. Magandang araw. Ikaw ang magdedeposito ng kliyente? Ayos, may konting pag-unawa ka pa pala. Dumating ako para magdeposito at malaki ang halagang idedeposito ko. Sir, pakiusap. Pumasok po kayo. Sigurado ka ba na ginong ito ay ang malaking kliyente na sinasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Duda ka ba sa ginong ito? Madam, sasabihin ko sa iyo, isa ka ng mukhang mahirap na babae. Hindi mo ba naiisip na pareho lang kayo ng ibang tao? Hindi tayo magkapantay sa antas ng buhay. Shenyu dyan. Tingnan mong ginong ito. May mataas at eleganteng aura. Tingnan mo ang sarili mo. Bastos at walang klase. Kahit isang hilpa lang buhok ni ginong ito, hindi mo maaabot. Kung hindi ka aalis, mag-ingat ka. Hindi ako magiging magaan sa'yo. Kung hindi ka Director Yang, na nanangako ng pinakamatas na interes, hindi ako darating ngayon. Ang ginagawa nyo ngayon, talagang nakakabigo. Ano bang ibig niyang sabihin kanina? Ha? Pinapahiya ba niya ako? Sasabihin ko sa iyo, kailangan mong humingi ng tawad sa akin ngayon. Kung hindi, hindi ako magdideposito ng pera dito sa inyo. Sir, huwag po kayo mag-alala. Hihingi siya ng tawad sa inyo. Dalhin siya rito ngayon. Humingi ka ng tawad kapag na-offend ang malaking kliyente namin. Mag-ingat ka. Baka ikaw mapahamak. Hindi ka ba natatakot ng mali ang iyong pinagsisihan? Si Director Yang ninyo, hindi mo ipapayagan mapahamak ka? Nagkukunwari ka pa? Gusto pa bang gawin si Director Yang para takutin ako? Kung talagang kaya mo, tawagin mo si Director Yang dito ngayon. Madali lang magsalita ng malaki. Kung talagang kaya mo, tawagin mo si Director Yang dito ngayon. Kung hindi mo kayang tawagin, kailangan mong lumuhod dito ngayon. Humingi ka ng tawad sa ginong ito hanggang pumayag siyang patawarin ka. Tatawagan ko ngayon si Director Yang para malaman niya kung paano tratuhin ng kanyang empleyado ang kliyente. Tawagan mo na. Nagpapanggap ka pang importante. Kung kaya mo ang tawagin sa Director Yang, luluhod ako rito ngayon at 3 beses ko magmamana sa'yo. Sige, sabi mo yan eh. Parang hindi mo lang siya nahihiya. Hindi naman niya talaga kilala si Director Yang. Hindi, imposible. Ginastos niya lahat ng pera ng asawa niya kay Kentian. Isa lang siyang walang silbing asawa. Director Zhao, paano mo kayo nagkaroon ng tumawag sa akin? May papagawa po ba kayo? Oo, may isang bagay ko ipapagawa sa'yo. May isang babae na may apelidong Shen na magpapa-appoint sa inyong bangko para sa deposito. Isa siyang napakahalagang kaibigan ko. Sana po, Director Yang, alagaan mo siya ng mabuti. Kaibigan niyo rin pala si Miss Shen. Huwag kayong magalala, Director Zhao. Ang kaibigan niyo ay kaibigan ko rin. Huwag mo nang sabihin pa, siya rin nag-iisa mga pangunahing kliyente sa aming bangko. Titiyakin naming magiging kontento siya. Bilisan mo pa ng kaunti. Si Director Zhao isa sa mga VIP clients natin. Kung may pinapahalagan siya, kailangan kong personal na asikusuhin. Hindi mo na yata kayang peking ganyan. Nagkukunwari ka naman. Gawin mo ng maayos. Walang sino man nakikinig sa'yo. Ngayon, panahon mo nang humingi ng tao sa ginong ito. Naiinis talaga ako sa mga mahihirap na mabaho. Wala nang ang pera, bastos pa! Ginoo, ang tingin mo sa mahirap ay ganoon? Hindi ko alam kung magkano ang balak mong ideposito. Pagsasabihin ko, baka matakot ka. Sa buong buhay mo, hindi mo makukuha ang ganitong halaga. Shenyu dyan, tingnan mo itong kliyente. Itong tamang disposisyon na isang malaking kliyente. Ganito ang aura na hindi kayang gayahin na isang marangal at mahirap na tulad mo. Hindi mo ito mapapakita. Huwag ka nang maayos. Humingi ng tao sa kliyenteng ito. Kung hindi kayo patawarin, huwag mo nang isipin pa. Awan mo ako. Shenyu dyan. Naglakas loob kang agawin ang lalaki kay Kentian. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Klaro siya na yung side chick muna.
Bakit ako pa sinisisi mo? Nanglakas na ko pang manita sa akin? Mukhang kailangan mo talagang malasan ng sakit. Kung ako sa'yo, hindi ko hayang magkamali ng tao. Nang nagpa-appointment ko sa Director Yang ninyo, nakita ko na siya. Sabi mo kanina, kapag dumating si Director Yang, kung makita niya nagkamali ka ng kliyente, anong mangyayari sa'yo? Ikaw ang mapapahamak. Pagkatapos mong ma-open ang aming malaking kliyente, ikaw ang mapapahiya. At ako, bilang pangunahing tagapangalaga sa kliyente, syempre, karapat-dapat ako ma-promote at madagdagan ng sahod. Sige, tingnan natin kung ma-promote ka ba at madagdagan ng sahod o kung matatanggal ka. Sa ang sitwasyon pa, nalakas loob ka pang manigas. Tumigil kayo! Anong ginagawa nyo? Julian, anong ginagawa mo? Director Yang, sa wakas dumating ka na, hindi mo alam ang babaeng ito ay nagkunwari ng pangunang kliyente ng ating bangko. Nang mabisto siya, hinamak pa niya ang ating kliyente sa mga salita at tinanong ko siya ng leksyon ngayon. Tama ang sinabi niya. Ang babaeng ito ay naglakas loob na maliitin ako. Kailangan siyang turuan ng leksyon ngayon. Kung hindi, hindi na ako babalik para magdeposito sa inyong bangko. Sino ka? Hindi ba sinabi mo, may malaking kliyente na darating ngayon? Siya na ang ating malaking kliyente. Director Yang, ang ID na ito ay pag-aari ng babaeng ito. Huwag kang mag-alala, agad ko siyang palalayasin. Siguradong hindi niya maapekto ang relasyon natin sa malaking kliyente. Paibig ka! Director, bakit mo ko sinampal? Magaan pa lang yan sa ginawa ko sa'yo. Alam mo ba ang lahat ng ginawa mo? Michelle, lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko na ipaliwanag na maayos sa mga tauhan ko ang iyong pagkakakilanlan. Patawarin mo ko sa nangyari ngayon. Tumayo ka. Maupo ka po, Michelle. Anong ibig mong sabihin? Isa kong malaking kliyente ninyo. Paano mo ko gagawa ng ganito? Tama, Director. Ang babaeng ito, hindi siya pwedeng maging malaking kliyente. Ang kliyente ay siya. Manahimik ka! Si Michelle, siya ang malaking kliyente na inutusan kong alagaan ng maayos. Anong sabi mo? Imposible yan! Director, sigurado nagkakamali ka, hindi ba? Ang babaeng ito ay isang pakarin ng may bahay lang. Paano siya maging malaking kliyente natin? Putang ina mo! Ulol ka! Hindi pa ako ganun kaliit para pa nito sa kliyente! Ginoo, sabihin mo sa kanya, ikaw ang tunay ng kliyente, hindi ba? Siyempre, ako ang malaking kliyente ninyo. Ngayon, maaari ko bang malaman kung magkano ang inideposite ninyo? 100,000! Ibig sabihin, ikaw, hindi ba sinabi mo yung malaking deposit mo? Bakit 100,000 lang? Niloloko mo ako? Ano bang ibig mong sabihin? Ang 100,000, hindi ba yan pera? Pati ikaw, minamaliit mo ako. Napakasama ng serbisyo ng bangko ninyo. Simula ngayon, hindi na ako babalik dito. Julian, sablay ka. Nasaktan mo ang 2 kliyente. Isa pa, ang katulad ni Michelle ay malaking kliyente. Umalis ka na. Huwag mo na kasama kakapasok ka pa sa trabaho ito. Minso, sana nangyari ngayon ay magsilbing aral sa'yo. Huwag mo husgan ang tsura ng tao. At isa pa, kahit gusto mo pang tulungan ng kaibigan mo, huwag mong tulungan ang babaeng kinakalaban ng lahat. Security! Palabasin niyo siya para hindi na maging sagabal dito! Director Yang! Director Yang! Nagkamali ako! Bigyan mo pa kami pagkakataon! Director Yang! Director Yang! Michelle, patawad po. Ako ang nagkasala ngayon. Bilang paghingi ng tawad, maaari kong bigyan ka ng mas mataas na interes at kung may iba pa kayong kondisyon, pwede pa natin pag-usapan. Gawin natin ito, Michelle. Pumunta tayo sa VIP room para mag-usap ng detalyado. Sige, mauna na kayo. Malapit ang relasyon niya kay Mr. Zhao. Kailangan ko siyang mapanatili. Yijuan, Bakit ka nandito? Kakagaling mo lang sa sakit? Dapat nagpapahinga ka pa? Mas maayos na ako ngayon, pero hindi ko mapakali. Kaya napadayo ako. Kumusta ang usapan mo sa bangko? Naiayos na at makakuha na ilang milyong interest bawat taon.
Kung hindi magkaksaya, sapat na yun para sa isang buhay ni Jaja. Salamat sa rekomendasyon mo sa bangko. Tara na, dadalhin kita sa isang lugar. Tingnan mo. Subukan mo to. Huwag na siguro. Mukhang marang mga damit na ito. Hindi mo na kailangan magtipid tulad ng dati. Kaya na nating bilhin ito. Tama ka. May pera na ako ngayon. Hindi ko na kailangang mabuhay pa sa panahon na humingi ng pera kay Hiyawang para sa bawat bili. Kukunin ko na lahat ng mga pirasong yon at ang mga bagong koleksyon sa tindahan. Ipak mo lahat para sa akin. Sige po. Kumusta? Ayos ba itong tingnan? Pakiramdam ko, hindi ito bagay sa akin siguro. Mas bagay ito sa mga kabataan. Hindi naman. Tama ito para sa'yo. Gina, ang mga damit mo, naipa ko na lahat. Hindi naman ako mamili ng ganyang karami. Sobra na ba ito? Sa tingin ko, kulang pa nga. Dati, mahilig ka sumunod sa uso. Sabi ko sa'yo, kung may bagong koleksyon, dadalhin kita rito para bumili. Dati lang yon. Halos nakalimutan ko na yon eh. Jaja! Nandito ako. Halika. Ma? Bakit? Hindi mo na ba ako kilala? Dahil nagbisa ko ng damit? Hindi pa kita nakita na ganito kayos dati. Ang ganda mo. Tara, pumili rin ako ng ilang damit para sa'yo. Itap ko natin ang mga lumang damit mo. Hindi na kita haya na mabuhay na tulad ng dati. Hindi ko pa nakita si Mama na ganito kasaya. Ang lalaking yon, hindi na napagkita ng pasensya tulad ni Uncle Zhao. Marahil, ito na tamang pagpili. Yujuan, matagal na tayong hindi nakita. Ako ito. Yujuan, ang ganda mo na ngayon. Anak ko! Ikaw! May problema ka ba? Yujuan! Alam ko nang marami akong nagawang pagkakamali noon. Pangako, magbabago na ako. Bumalik ka na sa akin. Talaga nagsisisi na ako. Wala na kayong anumang relasyon. Pinapayuhan kita. Lumayo ka kay Yujuan. Huwag mo kong sisihin kung hindi ako magpapakabait sa'yo. Si Yujuan ang asawa ko. Si Jaja ay anak ko rin. Ikaw ang dapat umilis at hindi ako. Hiyagwang, napirma mo ng kasunod ng diborsyo. Hindi talaga ako babalik sa'yo. Hindi ganun kadali ang diborsyo hanggat hindi ako pumapayag. Kahit napirmahan ang diborsyo, hindi pa rin mawawalang kasal na ito. Yun, Juan. Nagkamala talaga ako dati. Hayaan mo kung makipag-ayos sa'yo. Huwag mo nang ipagpilitan kay Yagwang. Matagal na kayong mag-asawa. Hindi pwedeng basta-basta magdiborsyo. Tama nga ate. Lalo na't bata pa si Jaja ngayon. Kung walang tunay naman sa tabi niya, maging napakaloni niya. Hindi ko kailangan makasama siya. Mas masaya kahit wala siya. Ikaw ang bata ka? Hey, Yagwang. Huwag ka na magpanggap. Alam mo naman kung anong klase ka. Matanggal na yan. Hindi mo pa alam yan. Ngayon, nagpunta ka sa akin dahil ka pa sa perang kumpanya mo. At sakto may pera ko ngayon. Wala na akong kumpanya. Yujuan,
Basta ibigay mo sa akin ang 100,000,000, tinitiyak ko, makakabangon ako ulit. Hindi na kita bibiguin muli. Sisiguraduhin ko yan. Yujuan, sinusumpa ko. Mula ngayon, kung ano man gusto mo, hindi na ako liliko sa kaliwa. Magsimula tayo muli. Mamuhay tayo ng maayos. Pwede ba? Hey, Yaguang. Sinabi mo na gusto mo mamuhay ng maayos kasama ako. Pero habang nandiyan ka sa labas, may kinakausap na iba. Bakit hindi mo iniisip mamuhay ng maayos kasama ko noong paman? Ako, hindi ko kasalanan yon. Si Chen ka ng babae nangakit sa akin. Naakit lang ako sandali. Ang mga tao, lahat nagkakamali. Ang malagas na mag-asawa ay magpapatawad. Tama. Hanggang sa puntong pinapalaga niyo pa sa akin ang buntis ng kalaguyo. Lahat kasalanan ko! Lahat kasalanan ko! Wala akong kwenta! Wala akong kwenta! Yujuan, basta patawarin mo ako. Hindi na ako makikipag-ugnayan kay Chenkian. Tama. Pwede ko na ipadala si Zhao Zhao sa ibang bansa. At ang bata ni Chenkian, pwede ko na ipalaglag. Ayos ba? Yaguang, ikaw talaga. Anong sinasabi mo? Tama bang narinig ko? Sinunay kita ng matagal. Sino nagpaintulot sa'yo na sumunod sa akin? Bakit ka pa ngayon nandito sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, naabot ko bang ganitong kalagayan ngayon? Si Yujuan ang asawa ko. Saan ka nang galing? Sa iyo yung tinatanggap kong manugang. Kung hindi, ikaw, walang hiyatusong babae. Naangkala mo pa akit ang anak ko. Kung hindi dahil sa'yo, maabot ba na yung ganit ang sitwasyon ngayon? Lahat na ito dahil sa'yo. Tusong babae. Umalis ka na dito. Tiyo, huwag ka na tumuro dyan. Umalis ka. Hindi kita palalapasin. Siyempre, totoo yon. Ikaw lang taong pinakamamahal ko. Kung hindi lang sa babaeng yun na nanalo ng 1,000,000,000, hindi ko na siya titignan. Ano? Sinasabi mo ba na nanalo siya ng isang bilang premyo? Oo. Hindi ko alam ang swerte niya kung saan niya kinuha at nanalo pa siya ng ganong kalaking premyo. Samantalang kami, laging malas, lalo ng senior group na parang galit sa atin. Naalala mo ba sa parking lot, may lalaking kasama si Shen Yuan? Shen Yuan na si Yuan Group. Si Zhao Sin Yuan. Anong sinabi mo? Hindi ako nagkakamali. Siya talaga yun. Ang karelasyon ni Shen Yuan dyan ay si Chairman Zhao. Yun pala ang dahilan kung bakit ang Sing Yuan Group ay biglang pinutol ang kontrata sa atin. At laging laban sa atin. Siyempre, gawa yun ng magkasintahan na yun. Si Zhao Sing Yuan sa Sing Yuan Group ay malupit at walang pasubali. Malapit ang relasyon niya kay Shen Yu dyan. Minsan inatake ko na siya ng ilang beses. Hindi niya ako palalapasin. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo pwede maguluhan. Kahit malakas ang impluensya ng Shen Yuan Group, may hangganan din ito. Kailangan natin pumunta sa bansa na walang impluensya at makapagsimula muli. Ang dali-dali mo magsalita. Ngayon, wala tayong kahit anong maliban sa utak. Anong gagamitin natin para magsimula sa ibang bansa? Tama ka. May paraan ako. Hindi lang makakuha tayo ng pera. Makakawala pa tayo sa kanila. Anong plano mo? Anak, huwag natin alalahanin siya. Wala tayong pera sa bahay para bayaran kayong ospital. Malas siya. Sinirang plano mo. At pati apo ko, pinatay niya. Sa tingin ko, hindi na siya dapat iligtas. Ma, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. May silbi pa siya sa akin. Tara na. Chairman Zhao, ang usapin sa He Group ay halos maayos na. Kailan mo balak aminin kay Miss Shen na ikaw ang chairman ng Sing Yuan Group? Bakit mo nila kung mama ko? Alam mo naman, ayaw niyo na gawin siya. Hindi ko naman talaga intensyon na itago. Natatakot lang akong baka hindi niyo tanggapin ang tunay kong pagkatao. Wala talaga akong masamang intensyon. Gusto ko lang manatili sa tabi niya. Jaja, ang bagay nito, huwag mo munang sabihin sa mama mo. Bigyan mo muna ako ng konting oras para maghanda, okay?
Nakauwi ka na. Maghugas ka na at kain. Bigyan mo naman ng konting tamis ang buhay mo. Sige. Ang pre ng kabuti na ginawa ko para sa'yo ngayon. Ang daming ulam ah. Sige na, kumain ka na. Salamat. Ito, tikman mo. Ang sitaw na ito, bagong bili ko ngayon. Talaga? Sige, tikman ko. Masarap ba? Masarap. Mama, pwede mo na waitin sa school. Jaja, 2 kagat mo lang, tapos ayaw mo na. Kailangan ko nang pumunta. At saka, pwede na ba akong ihatid? Tara na. Jaja, medyo kakaiba ka ngayon. Ano bang nangyayari? Mama, gusto mo pa si Tito Zao? Bakit ka nagtanong ng ganito? Kung may tinatago siya sa'yo, magagalit ka ba? Wala siyang tinatago sa akin. Wala lang, malilate na ako sa school. Sige, alis na ako. Chacha, bakit ka magkakaiba ngayon? Sino ka ba? Chacha, bitawan mo ako! Chacha, bitawan mo anak ko. Kundi, tatawa ko ng pulis. Mama! 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 Dinala nilang mama ko! Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng pulis. Mabilis natin siyang mahanap. Chairman Zhao, gusto mo bang malaman kung saan dadalhin si Shen Yujun? Kayo pala? Anong balak ninyo? Wala. Gusto ko lang dalhin si Jaja na maglakad-lakad. Hindi ko inakala na gusto mo pang ihatid dito mismo. Yagwang, si Jaja ay anak mo. At gusto mo bang dukutin siya? Bakit ka sumisigaw? Si Jaja parte rin ng pamilya namin. Hindi naman namin siya gagawa ng masama. Gusto lang namin siyang dalhin ng maglakad-lakad. Kung hindi ka biglang lumabas, hindi naman siguro namin kinagawa ang gulo sa paligid. Kasalanan mo to. Kuya, sa palagay mo ba, gagana talagang sinasabi ng babae? Talaga ba tayo magtatagumpay? Sa halip na isipin yan, mas mabuting isipin ng iba, wala tayong lusutan. Magsalita ka. Yujuan, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Mama! Jaja! Ayos lang si Mama. Jaja! Narinig niyo ang kanyang boses. Ligtas siya ngayon, pero kung gano'ng katagal siyang iligtas, hindi ko mapapangako. Ang hinihiling ko, kansilin ang tawag sa pulis at magpadala ng 100 million sa account ko sa abroad. Kapag ligtas na kami nakalabas ng bansa, pagkakawalan ko siya. Ginagawa niyong lahat ng ito para sa pera lang? Kung hindi, sa tingin mo natin kasing swerte mo? Madali lang mala ng 100 million at magkaroon dating minamahal na bilyonaryo? Anong dating minamahal na bilyonaryo? Anong sabi mo? Anong dating minamahal na bilyonaryo? Ano pang sabi ng pagpapanggap mo ngayon? Akala mo ba tanga kami? Alam na namin noon pa man, si Zhao Xinyuan, ang chairman ng Xinyuan Group. Si Zhao Xinyuan ang chairman ng Xinyuan Group? Pero bakit niya sinabi sa akin? Tumahimik ka! Nakakainis na marami kapag sinasabi. Kung ibinigay mo lang sa akin ang 100 milyon, kailangan ko pa magawin ng ganitong bagay ngayon? Pinilit mo lang ako! Kuya, bitawan mo siya. Kung gagawin mo to, mamamatay siya. Kung malawan ni Zhao Xinyuan, tapos na tayo. Naipadala na bang pera? Matagal na nakalipas. Pero hindi pa raw kampante. Ano bang hinihintay mo? Kahit na mabili ang yaman ni Zhao Xinyuan, kailangan pa rin oras para makuha ang pera. Uminom ka ng tubig at kalma ng sarili mo at tumahimik ka na. Ikaw! Sige na, Mama. Naipadala ko ng pera na gusto mo at kinansila ko na rin ang tawag sa pulis. Sabihin mo kung nasa si Yujuan. Nagsisinungaling ka ba? Hindi mo talaga naipadala ang pera! Wala rin ako natanggap sa account ko! Sinasabi ko na sa'yo, naipadala ko ng pera sa account na sinabi nyo. Sa account na ipinadala ni Shenkian. Suriin mo muli na mabuti. Chen-Kian, tarantado ka! Hindi mo talaga ipinadala sa account na inihanda ko para kay Zhao Xinyuan! Hindi mo talaga ipinadala sa account na inihanda ko para kay Zhao Xinyuan! Tarantado ka talaga! Ginagago mo ako! Sabihin mo kung saan mo ipinadala ang pera! Kung
Kung hindi, papatayin talaga kita ngayon! Oo. Niloko kita. Pero hindi mo rin bago niloko sa plano mo? Sa plano mo, pagkakuha ng pera, wala kang plano isama ko, hindi ba? Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Paano ko naman hindi kayo sasama? Sabihin mo kung saan niya pinadala ang pera. Pupunta tayo sa ibang bansa na magkasama. Pupunta tayo sa ibang bansa ng magkasama. Pagdating natin doon, sasabihin ko sa'yo, ayos ba? Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Kung ayaw mo ngayon, wala ka ng pagkakataong magsalita? Anong ibig mong sabihin ito? Nilagyan mo ng gamot ang inumin nila. Demonyo ka talaga. Naipadala ko na sa'yo ang address ni Zhao. Makakarating ba siya? Nakadepende sa swerte mo. Dahil, susunod naman siya. Anong balak mo? Anong kinatatakutan mo? Tingnan mo to. Hindi ka ba masaya? Inapit ka na hindi sa 10 taon. Ngayon, sinakyan ko ang galit mo laban sa kanila. Hindi ako tulad mo na mahina. Lahat na may utang sa akin, babayaran ng dugo. Mabait naman ako sa kanila. Pero nabuntis ako at namutol. Wala silang pakialam sa akin. Gusto pa nga lang iwan ako. Kaya pinilit ko siyang manatili dito habang buhay. Nabayaran ko ng kanilang utang. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Lahat ito dahil sa'yo. Kaya tayo narito sa ganitong sitwasyon. Kung wala ka, hindi ganito nangyari. Lahat ito dahil sa'yo! Huwag ka munang magalit. Magsalita ka ng dahan-dahan. Ano sasabihin ko? Sabi niya, ako pinakamamahal niya. Pero bakit niya ako iniiwan? Bakit? Dahil hindi kanya talaga mahal. Mahal niya ang sarili niya. Kapag ipakinabang ka sa kanya, kaya kanya pinili. Kung wala kang silbi sa kanya, iiwan ka niya, gayang ginawa niya sa akin. Bakit ba mahal na mahal ko siya? Sumama ko sa kanya ng maraming taon. Pati titulo ko, handa kong ipagkain. Bakit niya ako iniwan? Bakit? Bakit? Kalimutan mo na siya. Magsimula ka ulit. Nahuli na kita. Hindi mo ba iniisip na kung sabihin mo lang yan, hayang kitang makalabas? Wala na akong pag-urong. At hindi ka niya malililigtas! Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Ibaba mong kutsilyo. Shen Yujuan, anong meron sa'yo? Bakit may nagmamalasakit sa'yo? Pero wala sa akin! Shenkian, pwede ka pang huminto ngayon. Huwag kang paulit-ulit na magkamali. Kaya si Zan na may ganitong posisyon. May kahinaan din nang pinipigilan mo kami noon. Hindi ko nakita na pahina ka. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ibig sabihin ng inspirasyon! Sandali! Huwag kang gumawa ng kalokohan. Gusto mo bang pumatay sa harap ng anak mo? Mama! Jojo? Ayos na. Lahat ay tapos na. Yujuan, Mama! Mama, ayos ka lang ba, Mama?
Ayos lang si Mama, ha? Huwag kang mag-alala. Paano naman ibang miyembro ng pamilya niya? Hindi nailigtas ang ina at anak na Hi. Naipadala na si Chenken sa presinto. Si Hi Jiao naipadala na rin sa mga magulang ni Chenken para sunduin. Samantalang si Hi Yaguang ay nanatiling walang malay. Pero pag nagising, ipapadala rin siya sa presinto para tanungin. Sa wakas sa tapos ng lahat, kailan na ba tayo makakauwi? Ayoko nang manatili dito. Pwede na tayong umuwi ngayon. Umupo muna kayo. Kukuha lang ako ng ilang prutas. Salamat. Oo, tama. Nakalimutan ko kayong kunan ng tubig. Huwag kang pamilyar sa bahay na ito. Ito kasi ang... Ito kasi ay bahay ng kaibigan ko. Salamat sa kaibigan mo pinayagan kaming manirahan dito. Pwede mo ba akong ipakilala sa kaibigan mo? Gusto ko lang siyang makilala. Bakit mo pa kailangang makilala siya? Mukhang abala siya nitong mga nakaraang araw. Ganun ba? Ay, Tito Zhao, huwag mo nang itago. Halos halata na lahat. Magsabi ka na lang. Parang alam mo na yun noon pa. Wala akong alam. Naalala ko lang bigla. Hindi ko pa natatapos ng assignment ko. Gagawa mo yan ako ng assignment. Ikaw. Alam mo na lahat. Ngayon ko lang talagang nalaman. Pero ang galing mo magtago. Kung hindi mo naman itinatago, hindi lang akong handa maniwala noon. Galit ka ba? Hindi ko sinasadyang itago yan. Natatakot lang ako na baka hindi mo ko tanggapin kasama si Jaja. Hindi tanggapin ng ano? Sinabi sa'yo ni Jaja noon na huwag na maghanap ng mayaman. Pumayag ka nun, di ba? Juan, gusto ko lang sanang itanong sa'yo yung isang bagay. Sa palagay mo ba, maaari pa tayong magsimula muli? Sa palagay mo ba, maaari pa tayong magsimula muli? Talaga bang hindi na pwedeng balikan ng dati? Juan, matagal na kitang hinahanap. Ang pinakaluging pinagsisihan ko sa buhay ay nung pumayag ako makipaghiwalay sa'yo noon. Ako ay... Hindi pa ako nakapagsalita. Tapos ang sagot mo, ang haba na ng sinabi. Ang ibig kong sabihin, hindi pa pwede ngayon. Bakit? Hindi ko pa na-count yung birth certificate. Ayok mo pahiya ka. Tara na. Maraming taon na. Sa wakas, nakalayan ako sa pamilyang He. Ang buhay ko, mula na ikinasal ko sa pamilyang He, ay parang huminto. Hindi tulad mo at ng dating mga kaklase, lahat ay matagumpay sa kanilang career. Samantalang ang buhay ko, ngayon pala magsisimula. Sayang. Pero okay rin naman, tingnan mo, hindi ko naintindi ang pagkain o tirahan. Hindi rin ako maistroba ng pamilyang He. Maghahanda rin ako para sa bagong trabaho. Pero may kasabihan, di ba? Ang edad ngayon ay para magsikap sa buhay. Kaya dapat may determinasyon. Laban lang. Laban. Sakto. May trabaho kong pwedeng i-rekomenda sa'yo. Talaga? Anong trabaho? Malalaman mo rin mamaya. Tara na. Magandang araw, Miss Jen! Binili ko na lahat ng shares ni Hiyaguang at inilipat na sa'yo kasamang 30% na dati mo ng pagmamayari. Nasa iyo na ang buong desisyon ng kumpanya. Ikaw ng bagong CEO nila. Pero, Pagkakatiwalaan kita, naniniwala ako sa'yo. Ang He Group na muntik ng malugi, ngayon mapapangalanan na
bilang Shen Group. Si Miss Shen Yujuan sa loob ng 4 na taon ay pinangungunahan ng kumpanya para maging isa sa mga nangunguna sa lungsod ng Nan kasabay ng Singyuan Group. Miss Shen, tulungan mo kong pirmahan ng kontrata. Ma, bakit ka nagtatrabaho pa rin? Parang gusto mong gawin 48 hours ang isang araw. Noon, walang pagkakataon. Ngayon, may pagkakataon na, kaya dapat samantalahin mo. Talagang workaholic ka. Naalala mo ba yung kung anong araw ngayon? Anong araw? Nako, birthday ni Singyuan ngayon. Hindi lang yan. Ngayon rin ang yung unang anniversary ng kasal. Pupunta na ako para sa karoon ng papa mo. Tara na. Maligayang karawan. Nandito na kayo. Umupo kayo. Ito ang regalo ko para sa'yo. Salamat, mahal. Gustong gusto ko to. May sorpresa rin ako para sa'yo. Happy anniversary. May regalo rin ako. Talaga? Maligayang karawan. Papa. Tinawag kanyang Papa. Tawagin mo ulit. Papa! Salamat, Jaja. Gusto mo bang kumain ng cake? Halika, mag-blow na tayo ng kandila. Oh, Jaja, halika. Pati-blow mo ang cake. Si Papa ang gagawa ng wish. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ay! Sino mo pang kulobe? Ha? Sino na pumapasok sa'yo? Lumayas ka! Kung hindi, pabaling kong mga binti mo. Alis na ako. Alis na. Pa! Jaja, Pa, Ma, matagal daw hindi nanood ng sine. Tara, manood tayo ng sine. tara.